Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Blessed Sunday po, online and actual. San man po kayo dako naroon, anumang bansa kayo po naroon, anumang oras, araw, gabi, or tanghali, good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Tayo po'y muli dinala ng Diyos sa kanyang bahay-sambahan na kung saan tayo po'y magpupuri, aawit at makikinig po ng kanyang salita. Ayan. Good morning po sa mga paparating. Yan, Brother Reggie. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, yan po, today is first Sunday. Tama? First Sunday of the month of July. Grabe po nasa nabidol na po tayo ng year. Amen po ba? Napakabilis po ng panahon, ang bilis ng oras. Amen po ba? Ng taon, buwan na lumipas po sa atin. Parang yung mga ibang estudyante is nakaka-start na po nila ng pagpasok ng mga high school, elementary. Amen. So, ngayon pong araw na to, ay free po tayo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, today is a special day po sa ating pong Panginoon. Espesyal ang araw na to para sa ating Panginoon. Amen? Ngitian mo naman yung ngiting tagumpay, yung ngiting magandang gising kaninang umaga. Amen. Hallelujah. So, good morning po sa inyong lahat muli. Tayo po magbabasa lang salita ng Diyos na tayo po'y pinagkaisa ng ating Panginoon at pinagbuklod niya po tayo bilang isang katawan o isang espiritu na nananahan po sa ating mga buhay. Amen. So, dito po sa Efeso chapter 4, verse 3 to 4, kung meron po kayong Bible, pwede po kayong makisabay sa atin pong pagbasa ng salita ng Diyos. At kung naniniwala ka kapatid na ikaw ay tinawag ng Diyos, kung bakit ka narito, kung bakit tayo nananatiling, nakatayo, amen, nakatindig, amen po ba, sa pangalan po ng ating Panginoon. Dito po sa chapter 3 ng Efeso chapter 4, verse 3 to 4, sabi po ng Diyos sa kanyang salita, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo o sa atin pong lahat. Amen po ba? Verse 4, maiisang katawan at isang espiritu, tulad ng maiisang pag-asa nang tayo'y tawagin po ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan po ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, yung kapayapaang nagbubuklod po sa atin ng iisang katawan, ng isang espiritu, nung tayo po'y tawagin ng Diyos. Ikaw, kapatid, yung katabi mo, tinawag yan ng Diyos, pinili yan ng Diyos. Amen po ba? Ikaw at ako, lahat po tayo pinili at tinawag po ng Diyos kung bakit po tayo nananatiling nakatindig, nananatiling matatag at matibay po sa ating pong pananampalataya. Tayo pong lahat ay yumuko at itaas po natin ang ating mga kamay. Kapatid, malaya mong buksan ang iyong bibig. Malaya mong buksan ang iyong puso bilang tinawag, pinili ng Diyos. Kaya sa oras na ito, hayaan mo ng iyong banal na espiritu lamang ang manahan sa iyong puso, sa iyong buhay. Malaya mo po siyang kausapin ng ating Diyos. Kung ikaw ay kapatid nasa online man, pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat sa pagkapilit, pagkatawag, ngunit tayo pinili ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin, idulog po natin sa ating Panginoon. Ano man ang nilalaman ng puso mo, kapatid, malaya mong buksan ang iyong bibig. Idulog natin sa ating Panginoon. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y narito sa iyong harapan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkapili sa aming Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat, ngunit pinili mo kami, Panginoon, upang kami maglingkod sa iyo, sa isang katawan, sa isang espiritu, Panginoon, o Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga anak na narito, na pinili, o Diyos, na dumako sa iyong bahay-sambahan. Ngayong, Panginoon, o Diyos, ay tinataas po namin ang kabuuan ng aming gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lang po namin naririnig ang iyong salita,
kundi tumimo at tumanim sa aming mga puso, na ito po'y aming maipamuhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon, maging actual man o online, Lord. Samahan mo kami sa kabuuan ng aming gawain ngayong umaga. Even, Lord, sa iyong anak na gagamitin, Panginoon, O Diyos, na maging daluyan ng iyong salita. Ngayon pa lamang, Lord, ay tinataas po namin siya sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Balutin mo ng iyong banal mong espiritu ang kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang bibig, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong salita, O Diyos. Upang kami, Panginoon, na makikinig, Diyos, ay hindi po, Panginoon, mabaliwala, Panginoon, ang iyong salita na aming maririnig. Na habang kami nasa loob ng iyong bahay, sambahan o santuaryo, Panginoon, ay maramdaman po namin ang iyong banal mong espiritu, Panginoon. Maramdaman po namin, maranasan po namin, Panginoon, O Diyos, sa kabuuan ng aming pong gawain ngayong umaga. Even, Panginoon, ang iyong mga anak na online, Lord, kumilos ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Manahan ka, Panginoon, at maranasan nila ang iyong banal mong espiritu, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas lahat, Panginoon, ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So ayan po, manatili po tayo, nakatayo tayo po yung awit sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday, everyone! Grabe po, may mga mukha tayo nakikita dito na mga dati at bumabalik at mga bago. Amen po ba? Masaya po kami na kasama po namin kayo dito sa bahay ng ating Panginoong Diyos. Masaya rin po ba kayo na kasama nyo kami na awit para sa ating Panginoon? Para mahina yata, amen! Magdiwang tayo para sa ating Panginoon ngayong umaga. Hindi lang tayo aawit, pero makikinig din tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya i-prepare po natin yung ating mga puso, amen? I-set apart po muna natin kung ano yung mga nasa tahanan namin. Ang isipin natin ay ang ating pag-awit, ang ating pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya ang bawat isa ay ready na ba dito sa actual? Amen. Ganon din naman sa online. Kaya sabay-sabay tayong umawit ng may galak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Sama-sama po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Diyos. Let's praise the Lord! Hallelujah! I'm trading! I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading! I'm trading
ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Go! I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I believe. I raise. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Yes, Lord, we believe. I believe. My shame. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh, hallelujah. I We believe. believe. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. One more time. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah, Lord, praise God. Hallelujah. Come on, close. Let's close our eyes and let us pray. Let us speak. Hallelujah. Muli tayong mangusap. Muli tayong dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Father God. Lord, we praise your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Father God. We thank you, Lord God. We thank you, Father God, for your goodness. We thank you, Father God, for bringing us here in your house, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God, because you're always reminding us of how great you are. Thank you for the life, for this breath that we have, Lord God. And Lord, we want to use this breath to praise you and to worship you and to honor you, Lord God.
hinahayaan namin kayo, Panginoon. Hinahayaan po namin kayo, Panginoon, na siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa. Lord, empty our hearts, Panginoon. Lord, empty our minds. At hinahayaan po namin na kayo lamang ang pumasok, Panginoon. Kumilos ka sa bawat isa. Lord God, na maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, as we sing, as we worship you, Lord God. Lord, we will feel every word that we will say for you, Lord Jesus. Dahil napakabuti mo po sa aming buhay. So, Lord God, this moment, we want to give back, O Lord God, our praises, our worship to you by, Lord God, offering our song for you, Lord God. So, mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso. Awitan natin ang ating Panginoong Diyos. Damahin natin ang ating pag-awit para sa Kanya. Damahin mo yung presensya niya. Because God is here. God is here. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay. Muli nating awitan ng ating Panginoon. Let us open our heart. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Oh, come on. The Lord bless you
this blessing. Receive this blessing. His favor be upon and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children. Come on, children. His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in your weeping and rejoicing. Come on. We believe and receive the blessing, Lord. May your favor, may your presence, may your blessing upon this generation, upon this family, Lord. Oh, hallelujah. We receive. Come on, let's worship the Lord.
the spirit and in truth. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh. Let your power, Lord, let your Holy Spirit fill in this place, move in this place. We allow you, Panginoon. We allow you to move in our life, O Lord. To move in our heart, Lord. Oh, hallelujah. Children, their children, their children, may His favor be upon and a thousand generations, their family, their children, go before and behind and beside, all around you, within you, is with you.
on you, Lord Jesus. Lord God, we thank you, Lord God, for our lives na naririto sa harapan mo, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami tinuturuan mo, Panginoon, na lumapit sa iyo. Tinuturuan mo sa iyo, Panginoon, na magtiwala lamang sa iyo. Thank you, Lord Jesus, for your grace, for your love, your unending love, Lord God. We love you, Father. We love you, Jesus. Sa iyo, Panginoon, Lord God, namin inaalay ang lahat ng awiting ito. Sa iyo namin inaalay, Panginoon, lahat, Lord God, ng meron kami. Dahil, Lord, wala kami, Panginoon, hindi kami makakatayo, Panginoon, hindi kami makakatindig kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. So we thank you, Lord God. We want to thank you, Lord God, deep in our hearts, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna. Pangunahan mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Ituon mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan lamang sa iyo, Panginoon. Lord, naririto kami ngayon. Nakaharap sa iyo, Panginoon. Kitang-kita mo, Panginoon, ang nilalaman ng mga puso namin, Panginoon. For what's our desire, Lord God. For what is our plan, but yet, Lord God, your plan is better than us, Lord God. Your plan for us is better, Lord God, and you will never neglect us. You will never forsake us, but you will, Lord God, give us a better plan and a future, Lord God. So, Lord God, pinangahawakan namin ng iyong salita, Panginoon, because we are your children, Lord God. We are your children, Lord God, na umaasa lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nag-iisa naming hari. Ikaw, Panginoon, ang iisa naming Diyos na buhay. And we are your family, Lord God. And we thank you, Lord God. And Lord, we want to sing. We are continuing singing to you, Lord God, because we want to offer our song. We want to offer our hearts to you, Lord God. So mga kapatid, if you have that urge to sing for our God, continue singing for Him. Come on, church. Come on, church. Umawit ka para sa ating Panginoon. Damahin mo ang kanyang presensya. And you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, He's for you. His favor be upon you, and 1,000
blessing. Receive the breakthrough, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for the blessing. Thank you for the presence, Lord. Thank you for your power, Lord, to break the chain in every generation, in every family, Lord. Now, Lord, we are free. We are free, Lord. And right now, here we are, Lord. We worship your name. We praise your name, Lord. Here we are, Lord. We magnify your name. We glorify your name in this place, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We receive the blessing in your kingdom. Oh, hallelujah. Oh, we believe that in your name there is impossible. Hallelujah. That in your name there is a blessing. In your name there is a healing. In your name there is a power, Lord. Hallelujah. So, Lord, right now, hallelujah, right now we worship you. We praise your name. We sing to your name. Hallelujah. We shout your name in this place. Hallelujah. For yours is the kingdom. Yours is the power, the glory, the honor, the adoration. Forever and ever in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Minsan pa nga po palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon. So, yan. Batiin mo muli ang katabi mo. Good to see you again. Yan. Amen. Katabi mo. Yan. Ngitian mo yung katabi mo. Para po tayong mais. Amen. Bungi-bungi. Joke lang. Yung po mga nasa likod, okay lang po mag-move forward po kayo ng konti dito sa harapan. Ayan. Para na makita ang inyong mga beauty dyan. Ayan. Merong isa
nag-move ng isang step. Yan. Anyway, kung kayo po okay na po dyan sa inyong kinauupuan, yan. Enjoy nyo po sa inyong kinauupuan. So, ayan po. Muli, blessed Sunday po sa inyong lahat, the first Sunday of the month of July. Amen. Sabi ko nga po kanina, grabe, nasa middle na po tayo ng year, Parang kailan lang nag-January, February, ngayon July na. Amen. Ito na po yung season ng tag-ulan. Yan, medyo nag-uulan, medyo nag-aaraw yan, pero parang kalahati ng araw, umuulan na. Pero anyway, hayaan po muna natin ng Diyos ang magpaulan. Amen po ba ng banal niyang espiritu sa atin pong kalagitnaan. So, ayan, blessed Sunday po dyan sa Masbate, Pastor June. Kumusta po kayo dyan, Pastora Desilyn sa Canada. Ayan, at anyway, tayo po'y muling makikinig ng salita ng Diyos na kung saan magdaragdag po ng kaalaman po ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Na hindi lang po parang, sige, nakinig ako, pumunta ako ng church, yan, na, anong tawag dito, nasabi na tayo yung nagpunta rito. Ano po ba ang purpose po natin? Bakit po tayo nagpupunta? Amen po ba sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Hindi lang po para umawit, hindi lang po para ma-present ka sa katabi mo, amen. Hindi po parang gusto mo lang dahil yun ang gusto ng Lord. Kaya ngayong umaga, ready na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos sa katabi mo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Makinig? Amen. So ngayong po umaga, malaya po nating palakpakan ang ating kapatid na siyang magbabahagi ng kanyang salita ng ating Panginoon, na si Sister Renaline Conde. Napakabuo ng aking pangalan. Pero salamat, Sister Shoni, po sa introduction. And I'm so blessed po ulit na ako ay ginagamit muli ng ating Panginoong Diyos na magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Tulong po ng ating pastor po na iginawad, napakatagalog. Binigay po niya sa akin yung opportunity para ako po yung magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Pero bago po ang lahat, tayong lahat po ay manalangin muna para sa ating Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin po muna para sa ating sharing po ngayong umagang ito. Hallelujah. Yes, Father God, muli, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon, na iyong gagamitin, Father God, sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Lord God, ang iyong salita lamang, Panginoon, ang siyang mamutawi, Panginoon, sa aking mga bibig, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay kong ito na may bahagi ang iyong salita, Panginoon. At Lord, hindi ako ang makita, hindi ako, Panginoon, ang marinig ng mga naririto at ang nasa actual, Panginoon, o online, Panginoon. Bagkus ikaw, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, Lord God, na aming mapapakinggan, Panginoon, ay siyang titimo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, na ito, Panginoon, ay aming maisagawa at maisabuhay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa oras na to, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang pumagitna sa aming gawain ngayong umagang ito. Buksan niyo po, Panginoon, ang mga tenga, ang mga puso ng bawat isa, Panginoon. At ito, Panginoon, Lord God, ay hindi manakaw ng kaaway, O Lord God, ang mga salitang aming mapapakinggan, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay namin ngayong umagang ito, Lord God. And all the glory, the adoration, Lord God, belongs to you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, maaari na po mauli tayong umupo. Amen. And ito pong sharing ko po nito, actually, maikli po ito, pero makaka-relate po tayo dito kasi lahat po tayo ay dinadanas nito. Sabi nga po lagi, wala pong exemption po sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Amen. And ang title po ng ibabahagi ko ngayong umaga is Investing for Eternity. Amen. So, ang katanungan muna bago tayo tumuloy sa introduction natin, saan ka nag-i-invest sa buhay mo ngayon? Or ano yung pinag-i-investan mo ngayon? Nag-i-invest ka ba sa yaman, wealth, or nag-i-invest ka ba sa lupa ngayon? Or sa gold? Kasi mahal ngayon eh. Amen? Kapag nag-invest ka, kapag tumagal yan, habang tumatagal, lumalaki ang presyohan niyan. Amen? So nag-invest ka ba sa wealth? Or are you investing sa business ba? Or are you investing for love? Or are you investing for your future? Amen? Pero ang tanong po sa atin lahat dito, are you investing for your relationship with God? Yun ang tanong. Are you investing with your relationship with God? Or are you investing for an eternity or eternal life?
Ano po ba yung ini-invest natin sa ating sarili? Di po, napakaganda na katanungan yan sa sarili natin. Amen? So, yan parang wake up call sa atin, saan ka ba nag-i-invest? So, ang sabi po dito sa introduction natin, let us choose to be rich in our relationship with God. So, saan tayo magpapayaman? Relasyon natin sa ating Panginoon, amen? So, faithfully investing our time, yung binigay niyang oras sa atin, our talents, our treasures, o yung mga binigay niya sa ating mga treasures, amen po ba? Yung energy natin, kalakasan natin, resources natin, yung mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, and lives in His kingdom. So, dapat mamuhay po tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So, let's choose, sabi niya, piliin nating mag-invest para sa ating Panginoon. Amen? Piliin nating mag-invest sa relasyon natin para sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Amen? And kung dati man or ngayon, siguro, nag-invest pa rin tayo sa mga plano natin sa buhay, nag-invest tayo sa future natin, or nag-invest tayo sa maling pag-ibig, maling tao, aray. Ay, bakit nakapasok yon? O nag-invest tayo sa mga bagay or desisyon na yung mga ginagamit natin, yung time natin, yung talents natin, yung treasure natin, or energy, yung resources natin para sa kalooban natin. Bakit hindi na lang natin ngayon, sabi niya, hindi natin ngayong gamitin or invest yung lahat para sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos, amen, or sa Kanyang kaharian. Amen. Kasi pag in-invest natin yan, walang mawawala sa atin. Tayo pa mismo yung mag-gain. Amen. So, as we go forward later sa ating discussion, makikita po natin yan. And ang tanong sa atin ngayon ulit, kaya mo bang mag-invest para kay Lord? Sa Kanyang gawain at sa relasyon mo sa Kanya, kaya mo ba? Amen. Kaya natin. Kung kaya mo nga mag-invest sa ibang bagay, kay Lord pa kaya, which is sa Kanya nang galing yung buhay natin. Amen? And sabi po dito, when we live for God's glory and His purposes, our investments will produce eternal reward that will never fade. Amen. Hello po sa kakarating po. Hallelujah. Mayroon po tayong kasamang dumating. Kamusta po? So, ayan po. And tuloy po tayo, sabi po niya na kapag nag-invest tayo or namuhay tayo sa ating Panginoon, sa purpose niya sa buhay natin, yung original purpose niya or yung disenyo sa atin ng Panginoong Diyos, because we rightly invest sa ating Panginoon at sa Kanyang gawain, makakamtan natin ang eternal reward. So, sino gusto nyo magkaroon dito ng eternal reward? Aside sa reward natin dito sa lupa na Kanyang pinagkakaloob, meron din tayong heavenly inheritance na sinasabi nga po na gantimpala na di kumukupas or walang hanggan. Amen. Lahat po tayo gusto po nating magkaroon yan. Hindi lamang po dito sa lupa yung mga pagpapala dito sa lupa, pero ang pinaka-importante is yung pagpapala na galing sa langit, galing sa ating Panginoon, just which is yung buhay na walang hanggan, mamuhay tayo kasama natin ang ating Panginoong Jesus pagdating ng panahon. Amen po ba? And sabi nga po dito, when we choose to live to honor God instead of pursuing your own desires, sabi nga po dito, our time, yung oras natin, yung pagmamahal natin, yung service natin sa kapwa natin or kung saan mang bagay natin ginagamit, yung generosity natin, sabi dito, and obedience are never wasted. Hindi po ito masasayang. Lahat po ng ating pagpapagal, sabi po dito, mayroon po itong reward or may pagpapala. Hindi po ito sayang. Kaya kung iisipin natin na mag-i-invest tayo ng oras natin kay Lord na sabihin natin, nandito tayo sa loob ng church maghapon. Anong ginagawa nila doon? Nakatambay lang naman. Magtatrabaho na lang ako, magkakapera pa ako. Pero you're investing, dito sa mundo. But how about your relationship with God? Nandito tayo sa loob ng church, but we are productive dito sa loob ng church. Amen. Hindi lang tayo basta-basta na tumatambay dito, but we are here to listen to the Word of God. We are investing for our own spiritual life po, di po ba? Para tayo lumago sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. And sabi po, while earthly achievements or wealth po natin and possessions will eventually disappear, mawawala yan dito sa mundo. Pero sabi po, but anyone done out of love for God, sabi niya, and according to His will, has lasting value. So may value po yan. Sabi ko nga po, hindi mawawalan ng katuturan yung mga ginagawa natin. So may value po yan. Kung baga ang gold nga may value yan, mahal, di ba? What more pa yung mga ginagawa natin para sa gawain ng ating Panginoong Diyos? Mas malaki ang value niyan. Amen po ba? And sabi nga,
In other words, living for God's glory means making Him the center of our decisions. So, ang ating Panginoong Diyos ba ang nasa sentro ng yung mga desisyon ngayon? Or ikaw lang? Amen? And sabi dito na yung mga salita mong binibitawan mo, mga actions mo, lahat kapag si Lord yung ginawa mong sentro nun, si Lord ang kikilos. Amen? Si Lord ang kikilos. And when we use our lives to serve Him and bless others, which is to help others, sabi po dito, we are investing in things that have eternal significance or makabuluhan yung mga ginagawa natin. Amen? And ano po yung mga re-receive nating reward dito? Sabi niya, God rewards, God gives His approval. Amen? So, binibigyan niya tayo ng approval sa lahat ng ginagawa natin, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. And the lives change through our faithfulness. Dahil faithful tayo sa ating Panginoong Diyos, tapat tayo sa Kanya, binabago niya yung buhay natin. Amen? And the treasures He has promised in heaven, not only on earth, but in heaven, will never fade away or be lost. Hindi mawawala. So, let's simply put as this. Sabi po niya, what we invest in this world is temporary. But what we invest for our God lasts forever. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So, mag-invest po tayo para sa ating Panginoong Diyos. So, tanong ko po ulit, sino dito yung gustong makamit yung pagpapalang di kumukupas or walang hanggan? Amen, lahat po tayo. So let's invest para sa buhay natin sa Panginoong Diyos for our eternal life. Amen? Our relationship with God. And bago po tayo dumako sa key verse, ang haba ng introduction, no? Bago po tayo umabot sa key verse, sabi po sa babasahin kong ito na we have this test or challenge sa atin ng Panginoong Diyos na minsan parang napakahirap sa ating gawin or sundin kasi mas pinapahalagahan natin or binavalue natin yung yaman natin dito sa mundo. And alam ko po lahat po ito is alam na itong verse na to. And yung key verse po natin is Matthew chapter 19 verse 21. So ano pong sabi rito? Jesus told him, so ito po yung rich man, yung binata. Sabi po ni Jesus sa kanya, Jesus told him, if you want to be perfect, go and sell all your possessions, lahat ng meron ka, yaman mo, and give the money to the poor. Tulungan mo yung mga mahihirap, ibigay mo, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me, sabi ni Jesus. Amen? So sa Amplified added, sabi po, becoming my disciple, believing and trusting in me, and walking the same path of life that I will walk, sabi po niya. So, dito po kasi na-encounter ni Jesus yung young man. So ito yung tinanong, kasi sabi ni young man kay Jesus na ginagawa ko naman po lahat ng commandments mo po, ng utos mo po sa akin, sabi niya. Pero ito yung hiningi ni Jesus sa kanya. So ano yung naging niya? Ano yung naging response nung binata? So dito po, papasok tayo sa tatlong klase ng tao. Or yung klase ng tao dito sa 3 rich men who never had a rich relationship with God. Amen? So ito yung klase ng tao. So dito papasok yung response ng binata. The first is the sad rich man. Ito po yung klase ng tatlong tao na wala pong yaman sa relasyon sa Panginoong Diyos. The sad rich man. So kanina tinanong ni Jesus, sabi niya diba sa verse 19, chapter 19 verse 21 ng Matthew, sabi niya na ibenta mo lahat ng meron ka, itulong mo sa mga tao. Ipamigay mo at sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus. Pero ito yung response ng sad rich man sa Matthew chapter 19 verse 22. Sabi niya, but when the young man heard this, sabi niya, ano yung napakinggan niya ulit? Yung ibenta. Ibenta daw niya. Anong reaction niya? Sabi niya, he went away sad. Nalungkot siya, amen? For he had many possessions. So kung tayo po, sabi natin milyonaryo tayo, o ako na lang, sabihin ko milyonaryo ako, tapos sinusunod ko naman si Lord, pero hindi ako ganong kalalim kay Lord. Tapos sasabihin sa akin ni Jesus na, oh Rina, ibenta mo nga yung mga ari-arian mo, yung yaman mo, hati-hatiin mo yan, ipamigay mo sa mga nangangailangan, sa mga bahay-bahay na walang pangkain, ganyan. So syempre kung ako, dahil milyonarya ako or bilyonarya ako, manghihinayang ako, sayang naman Lord, pwede bang iba na lang? Pwedeng iba na lang i-give up ko, parang ganon. So masasayangan ka. So kung ikaw ang tatanungin ko,
Kaya mo bang i-give up yung possession mo sa pagsunod sa Panginoong Diyos? Amen. Yung iba nga dyan, ginive up ang trabaho para sa ating Panginoon Diyos eh. Ikaw pa kaya? Or tayo pa kaya? Amen? Amen. Hindi naman totally talaga mawawalan eh. Kapag ikaw nagbigay or ikaw nag-surrender sa ating Panginoong Diyos ng mga hinihingi niya sa atin, hindi natin yung kawalan kasi papalitan pa niya to ng mas malaki. Sabi nga, if there's a door that will close, there's a bigger one that will open. Amen? Kaya wag po tayong matakot na kapag kung anong kapalit na hinihingi sa atin ng ating Panginoong Diyos, wag tayong manghinayang, wag tayong matakot na gawin or sundin yung inuutos niya. Kagaya nitong young man na to na nalungkot siya. Amen. Wag din tayo malulungkot kung tayo mawawalan. Kasi yung pagtulong natin sa kapwa natin, hindi rin natin to kawalan. Kasi papalitan din to sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen. Na lagi ko nga po ditong naiisip lagi or example lagi si pastor talaga na hindi niya alintana kung may maiiwan sa kanya. Ang gusto lang niya talaga is makatulong siya sa kapwa niya kung anong meron siya. And anong kapalit? Tingnan natin ngayon, ang buhay ng ating pastor, di po ba, he is so blessed because he is blessing others. Amen? So dapat ganun po yung kailangan po nating gawin. And yun po, na sabi nga po dito, the cost of discipleship kasi is following Jesus requires complete surrender. Amen? So tayo po ba, kaya po ba nating magkaroon ng complete surrender sa ating Panginoon? So it means na releasing anything, whether it is money or that's power, amen, or yung comfort mo. Kasi minsan tayo, may comfort din tayo, ayaw nating bitiwan eh. Ayaw nating isurrender kay Lord. Uy, bakit kaya? Kasi comfort mo nga raw eh, comfort food. Comfort person, ay, may ganon. Pero dapat hindi. Kapag sinabi ni Lord, isurrender mo, isurrender mo. Kaya mo bang isurrender? Amen? Kaya, dapat po talaga natin na sundin ang ating Panginoong Diyos. Kasi yun nga po, parang example, sa trabaho mo lang, malaki yung sahod mo. So, syempre, na-enjoy mo na kasi may income ka, malaki yung sahod mo, pero ano ang natatamaan sa'yo? Yung paglilingkod mo kay Lord. Or halimbawa, sabihin natin, may pasok ka ng Sunday, ayaw mong i-give up kasi sayang naman yung per day, ano tawag doon? Per dia? Sabi niya gano'n. Yung malaki yung sahod mo, sabihin natin, 2,000 per day ang sahod mo. Tapos, kung magsisimba ako, sayang naman yun. 2 hours na, mawawala ako sa work o malilate ako. Hindi, papasok na lang ako sa work, sayang naman, 2,000 yun. Ipagpapalit mo ba yun, yung trabaho mo kay Lord? Amen? And pangalawa, halimbawa, ikaw masyado kang inlababo. In love. Inlababo ka masyado dahil sa pagmamahal mo sa only love mo. Nakalimutan mo na talaga, which is yung talagang only love natin, which is our God or si Jesus. Amen? Na minsan, hindi pala minsan, nangyayari pala to. Nangyayari to noon at ngayon, di ba, sa present na mas mahal mo pa sabi nga ni Pastor Dio, mas mahal mo pa si Crispino, si Christian, mas mahal mo pa si Christina, kaysa kay Lord, kay Jesus, di ba? Amen. So ano bang dapat nating unahin? Mas mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. Mas mag-surrender tayo sa ating Panginoon. Ayan. Thank you so much. Ayan po. So yun nga po, nasabi ko na kailangan po nating unahin ang ating Panginoong Diyos. Tayo maglingkod sa Kanya ng tapat. Amen. And halimbawa rin po sa mga gawaing bahay, usually po talaga nangyayari sa atin ito na mas inuuna pa muna natin. Amen. Yung gawaing bahay instead na, yun nga po sa araw ng linggo, sabi nga po na pumunta muna tayo sa church at yun nga po na kailangan din natin ibigay yung oras natin sa ating Panginoong Diyos. But sometimes we fail. Kasi nanghihinayang tayo Nanghihinayang tayo na, uy, sayang naman yung araw, matirik yung araw, lalaba muna ako ngayon. Pero paano naman yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos? Yun yung nasa-sacrifice natin. Amen? So, wag po nating hayaan na mawala ito sa atin. Wag po nating hayaan na maging katulad tayo ng sad rich man. Sabi nga po niya rito na nanghihinayang sa yaman, nanghihinayang sa oras, nanghihinayang sa kung anong meron siya. We should completely surrender to our God, sabi po niya. So, yun po yung pinakauna. And second po, ito po yung sa
klase ng rich man na walang yaman sa ating Panginoong Diyos, which is the suffering rich man, sabi niya. Amen. Alam ko po na alam din ng mga karamihan ang kwento na to sa The Suffering Rich Man. Ito po yung, kung alam po ninyo yung kwento ni Lazarus, at saka yung mayamang lalaki na walang pangalan. Amen. So, ang sabi po rito sa Luke chapter 16 verse 24, so he shouted, "Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool off my tongue," sabi niya, "because I am suffering in this fire." Amen. So, ito yung sinabi nung mayamang lalaki naman kay Lazarus nung nandun na sila sa kabilang buhay. Kasi, ano po bang kwento kasi nito? Sa mga hindi pa po nakakaalam. Ito po kasi nung nabubuhay pa itong mayamang lalaki na to, siya po'y napakayaman po talaga, napaka-wealthy niya, masasarap yung mga kinakain niya. Yun nga po sabi niya, nakasuot siya ng lilac or ano ba yun, Tagalog nun? Purple? Violet? Tagalog, violet. Ayun po. So, nakasuot siya ng magarang damit, amen po ba, na purple yung kulay. At talagang magara siya. Talagang he's living in a luxury life, sabi nga talaga, na marami siyang pagkain. Habang si Lazarus ay isang mahirap, sabi niya, isang beggar, sabi, na si Lazarus umaasa na lang siya sa mga mumu o yung mga natitirang nahuhulog na pagkain sa lamesa. Amen? At yun yung kanyang kinakain, tapos may mga sugat-sugat siya na dinidilaan lang siya ng aso. Kung maalala niyo po yung kwentong yun. So, dito po sa kwento na to, grabe yung paghihirap, yung suffering ni Lazarus habang siya'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Pero yung mayaman, nagyayaan, talagang mayaman siya, namumuhay siya ng marangya, amen, kumakain siya ng masasarap. So, nabubuhay siya ng masagana, amen po ba? Pero, sabi niya, sa passage na to, nung natapos nung namatay na yung dalawa, si Lazarus at yung mayaman, they switch talaga, lives talaga. So, dito talaga, mayroon talagang switching ng buhay. Kasi sabi dito na nabago. So, si Lazarus is napadpad saan? Saan siya napadpad? Kung sino yung nakakaalam ng kwento. Po? Di po ba? Kasama niya si Abraham. Kasama niya na talagang papunta kay Lord. Amen. Pero yung tong mayaman na to is nandun nga siya sa impyerno. And then gusto niyang patawirin itong si Lazarus para lang patakan siya ng tubig sa kanyang labi. Kasi nga daw, sabi niya na nahihirapan na siya, pero hindi po pwede kasi may pagitan, sabi ni Abraham. So anong sabi niya rito na sabi na lang niya sa kay Lazarus, papuntahin mo na lang or buhayin mo na lang at sabihan yung mga kapatid niya, 5 kapatid niya na ganun ngayong buhay sa impyerno, mahirap. So buhayin na para maniwala sila. Pero ang sabi nga sa kanya ni Abraham, si Moises, ngayong salita ni Moises, hindi nga ninyo pinakinggan, what more pa kaya ang taong binuhay? So useless. So ano pong ibig sabihin dito sa passage na to? Ano po yung tinuturo sa atin? So sabi rito na that earthly wealth o yung yaman dito sa mundo cannot save us. Hindi po tayo maliligtas ng mga yaman natin dito sa mundo. And the choices we make in this life have eternal consequences. Naniniwala po ba tayo doon? Kung ano po yung ginagawa natin dito sa mundo, may mga consequences po yun. Amen? May kaakibat po ng consequences. And it is a warning to repent. It is a warning for us to repent and trust to God. Trust to God and live with compassion while there is still time. Amen? So, kung meron po tayo, mayaman po tayo, meron po tayong kakayanang tumulong sa kapwa natin, bakit hindi po natin gawin habang maaga pa, habang tayo'y buhay? Amen? Kasi yun nga po yung purpose natin dito sa mundo, kaya nga po tayo rin binibigyan ng mga yaman, binibigyan tayo ng talent, ng kakayanan, kasi hindi para angkinin lang natin, pero para itulong natin. Amen? Huwag po nating hayaan na matulad tayo dito sa mayamang lalaki na to na it's too late, wala na talagang pag-asa para mabago pa niya. Amen po ba? Na kailangan habang buhay pa tayo, hanggang sa abot ng ating makakaya, tumulong po tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Na kung nakikita natin dyan, marami pong instances, hindi ko po maisa-isa, pero na-try din po natin, na-experience po natin sa sarili natin. Di po ba, anong pakiramdam kapag nakatulong sa kapwa? Masaya and masarap sa pakiramdam. Di po ba? Happy. Iba yung happiness or yung joy na mararanasan natin kapag tayo nakatulong sa ating kapwa. And
yun po yung pagpapagalaw, yung pagtulong po natin na yan. Sabi nga po, it is not wasted. Amen. Yung sinabi ko po kanina na mayroon pong katuturan yan. May reward po sa atin yung ating pagtulong. And wag po nating hayaan na maging katulad din tayo nitong pangalawa na lalaki or itong tao na to na talagang nag-suffer siya. Nag-suffer siya after niyang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Amen po ba? So wag po nating hayaan maging suffering rich man din po tayo. So yun po yung pangalawa. And yung pangatlo po, ito naman is the selfish rich man. So kung titingnan po natin, yung pangalawa, papunta na rin po sa, sa selfish Kasi siya lang inintindi lang niya yung sarili niya, hindi siya tumulong, amen po ba? And dito po sa selfish rich man na to, dito rin po sa passage po natin sa Luke chapter 12, verse 18 to 21. So, ang sabi po dito sa 18, kung alam din po ninyo tong story na to, ito yung story na nag-imbak siya talaga ng yaman niya. Amen? So, ang sabi po sa 18, then he said, "This is what I will do. I will tear down my storehouses and build larger ones, and I will store all my grain and my goods there." So, dahil sa dami na niya na, siguro, may taniman siya, may farm siya, di po ba marami siguro siyang mga, mga bigas, sako-sako, nakasalansan. And sabi niya, maliit na pala, magpapalaki pa ako para ma-store ko lahat ng mga yaman ko doon, mga makakain ko, sabi niya. So, para wala na ako magiging problema, sabi niya. And then sa verse 19, sabi niya, "And I will say to my soul," ito yung sinabi ng lalaki sa kanyang sarili, "Soul, you have many good things stored up." So, enough na daw. Sabi, enough. "For many years, rest and relax, eat, drink, and be merry, or celebrate continually." So, wala na raw siyang iisipin kasi, kung bibilangin niya siguro, pang ilang taon ko na tong, magagamit tong mga pagkain ko na to, yung yaman ko na to, okay na ako kahit di na ako magtrabaho. Mayroon na akong pera, mayroon na akong pagkain. Wala na akong iisipin kinabukasan, sabi niya, kasi di na ako magtatrabaho. I have enough, sabi niya. I have enough to sustain myself, sabi niya. Pero, anong sabi dito ni God sa verse 20? Anong sabi niya? Basahin po natin. "But God said to him, 'You fool,' sabi po niya, This very night, your soul is required of you. And now, who will own all the things you have prepared?" Hangal, sabi nga ni Jesus, or ni Lord, di ba? Sa Tagalog, kung nabasa niyo po yun sa Bible, hangal. Ngayong gabi, kukunin ko na ang iyong buhay. So, ano pang magagawa mo sa yaman mo? Kung inimpok mo yun para sa ilang taon na pamumuhay mo kamo, pero wala yung magiging silbi kasi hindi mo yung madadala sa langit. Amen. Tayo nga, di ba, natin yan na lagi natin yang nakikita kapag napupunta tayo sa libingan or sa mga, di po ba sa libing, yung mga yaman nila, hindi naman natin talaga may sasama Oo, sabihin natin, nalalagay siguro natin sa kabaong, doon sa nicho, yung mga remembrance, para mga ganon, yung mga gamit nila. Ito, favorite niya to, lalagay ko doon. Ito kasi yung pagkain niya nung nabubuhay pa siya, ilalagay ko dito. Pero maaamag din yun. Masisira po yan. Amen. Hindi po yan na madadala sa langit. So, ano pong kailangan po natin gawin dito? Amen. Sa mga yaman natin. Sabi ko nga po kanina, tumulong tayo sa kapwa natin. Yung sa una po, na example natin, yung young man. Di po ba yung sad young man? Nahirapan siyang isurrender or nahirapan siyang ipagbenta yung mga kayamanan niya. So ito rin, yung pangatlo selfish din Kung tutusin, halos pareho. Di po ba? Selfish din siya kasi ayaw niyang tumulong sa kapwa niya. Gusto niya sarili lang niya, iniisip niya sarili niya. Pero kung tutuusin, yung mga yaman niyang yun, pwede pong itulong sa kapwa. Amen? Marami po tayo dito na may humble heart na tumutulong po sa bawat isa na nangangailangan. And lagi po natin example dyan ng ating pastor. Amen. Noon pa man, ang dami niyang kwento at alam po natin yan sa bawat isa na ginamit po niya yung kung ano pong meron siya, kung ano po yung wealth na meron siya, kahit maliit na lang yan, talagang ginagamit po niya makatulong para sa ikabubuti ng iba. And alam po natin na sa pagtulong po natin, we have a reward. Amen po ba? An eternal reward, sabi po niya. So, kasi minsan po ganito yung mindset natin Magpapayaman ka para sa sarili mo. Amen po ba? Mag-iipon ka para sa kinabukasan mo. Pero hindi kasama si Lord sa plano mo. Totoo po. Parang halimbawa, isipin mo, uy, malaking sahod ko ngayon
Siguro kapag nakaipon ako ngayon, mayroon na akong pambili ng kotse o may pambili na ako ng motor. O siguro kapag nakapag-ipon na ako, marami na akong hulog sa SSS. Siguro pagdating ng pag nag-retire na ako, mayroon na akong pension, malaki ng pension ko. Which is sometimes ganun ang thinking ko. Kasi iniisip ko yung future plan ko. Pero sabi nga ni Lord, siya pa rin ang nakakaalam kung anong makakabuti sa atin. May plano tayo, but God's plan is better than us. Amen? So, wag po tayo magplano ng para sa sarili lang natin. Magplano po tayo na kasama ang ating Panginoong Diyos sa plano natin. Amen? And sabi nga po na this passage teaches that life is not measured by the amount of wealth that we accumulate, but our relationship with God. Amen? Totoo po yan. It's not measured by our amount of wealth. Amen? Kundi yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. The rich man trusted in his possessions, which is ganun yung ginawa ng mayaman na lalaki. And he planned for only in his earthly future, sabi nga po niya, forgetting that life is temporary. Nakalimutan niya na temporary lang ang buhay natin. Amen? Hindi po to permanente. Hindi po natin alam, isang araw na nga, sabi nga ni Sister Shoni, nakatayo siya rito. Tapos kinabukasan, malaman na lang pala natin. Hindi po ba? Hindi po natin alam, hindi po natin masasabi kung anong age tayo mamamatay. Sabi nga po na para lang tayong hangin na, or usok na bigla na lang nawawala. So ganun po ang buhay natin. So habang maaga pa lang po, isipin natin talaga yung makabubuti para sa kapwa natin, wag lang sa sarili natin. Amen? And sabi po dito, Jesus warns that storing up treasures for ourselves while neglecting God is foolish. Amen? So foolish po ito, ang pag-iipon ng kayamanan para sa ating sarili habang pinapabayaan naman natin ang ating pamumuhay sa ating Panginoong Diyos ay isang kahangalan. Amen? And because earthly riches cannot follow us into eternity, hindi mo po natin madadala, sabi ko ngayong ayaman natin, di natin ito talaga mamamagic. Wala tayong ganun. Hindi natin madadala yan kung sabi natin milyon-milyon pera mo, hindi mo yan madadala kapag ikaw namatay. Ang magpepesta niyan, mga kamag-anak mo, pero kung wala kang kamag-anak, mapupunta yan sa gobyerno. Amen? So, yung mga mayayaman dyan, ayoko na lang magbanggit ang pangalan. Baka mahirap na. Pero yun nga po, di ba? Na kapag mayaman ka, itulong mo. Itulong mo sa kapwa mo. Kasi alam mo sa pagtulong mo, may matutulungan ka na, at the same time, may reward ka pa sa sarili mo. Hindi lang reward dito sa lupa, pero reward sa langit. Amen? And ito po sa sa Matthew chapter 16 verse 26, dito naman po sa passage na to, sabi po niya rito, for what will it profit a man if he gains the whole world, the wealth, the fame, or success, but forfeits his soul? Amen po ba? Or what will a man give in exchange in his soul? Grabe po. Sabi dito, walang silbi yung buhay natin or walang saysay po yung buhay natin. Makamtan man natin ang mga yaman dito sa mundong ibabaw. Amen po ba? Pero kung wala naman tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos or hindi natin ginagamit yung buhay natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos, sa original design niya sa buhay natin, wala pong saysay or walang silbi ang ating buhay. Amen. Matagal na po natin itong naririnig or kung nagbabasa po tayo ng Bible, lagi po tayo nire-remind dito Maski din po talaga ako nare-remind lagi dito na wala pong silbi yung mga damit nating magaganda, yung mga sapatos natin, mga makeup natin, or kung anong mga kaperahan yan, anong mga businessman yan. Wala pong silbi yan kung tayo naman is wala tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kasi we're just aiming yung talagang makamundong bagay, yung para sa future lang natin or para sa mga gusto lang natin, kalayawan natin dito sa mundo. Pero paano naman yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos? Amen? Gusto mo bang mapalago yung relasyon mo sa Kanya? Amen? So ito po yung nagre-remind po sa atin na talaga na kailangan po nating unahin ang ating Panginoong Hesus, ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, higit sa material na bagay. Amen? Kasi sa panahon ngayon, inuuna natin ang material Or hindi man material, pero yung mga sitwasyon na makakabuti para sa'yo in this world. Pero paano naman yung makakabuti sa atin para sa kaharian ng langit? Amen po ba? So, yun po dapat yung dapat nating gawin na wag nating bigyan ng higit na attention ang material na bagay, but we should always have yung talagang magkaroon tayo ng devotion
para sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng eternal life, higit pa sa mahalagang bagay dito sa mundo na may aalok ng mundong ito. Sabi nga po. So kapag ikayo inalokan ba kayo ng 1 million, tapos may kapalit ng ng Sunday, papayag kayo? May mga ngumingiti dyan na parang, 1 million yan, sayang. Pwedeng punta ka sa church doon, imbitahan kita at doon mo iabot, tayo pupuri pa, magamit natin yung pera. Bakit hindi? Amen? Amen. So, yun po yung sinasabi dito sa atin na kailangan po natin talagang gamitin ang buhay natin para sa kabutihan ng iba. And yun nga po na kung ano po yung wealth, kung ano po yung yaman, ano yung fame na binigay sa'yo, kung ano yung power na bigay sa'yo ng ating Panginoong Diyos, yung talent mo, ibigay natin yan para sa paglingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. Huwag po nating sayangin. Huwag nating itago or huwag nating sarilinin. Pero itulong po natin or i-share po natin yung mga, halimbawa, talents lang sa pag-awit or sa pagtugtog. And kung may gusto na, may gustong talagang matuto din, bakit hindi natin sila turuan at maging kabilang natin sa music team? Parang ganon. Or yung iba gusto nilang sumama sa home cell. Tapos, ikaw marunong ka mag-share. Bakit hindi mo siya isama para maka-observe din siya at para siya naman kapag tumagal is matuto din at siya ang gamitin ng ating Panginoong Diyos. Amen? So marami po. Marami. Amen. O may pumapalakpak sa likuran. Hallelujah. Di po ba? Ganun po. Gamitin po natin kung anong meron po tayo para makatulong po tayo sa iba. Amen. So ito po yung sinasabi dito sa Matthew 16:26. And ito po naman sa The Prodigal Son story. Kung alam po ninyo ito. Pero sabi po dito, the prodigal son story, you should repent, you should return, and you should remain in a relationship with our Heavenly Father. Amen? So ito po yung kailangan po natin gawin kasi alam po natin ang bawat isa dito yung kwento ng prodigal son. Parang yun lang yung last time na napanood natin last Sunday, Father's Day special na yung anak. Amen po ba? Pero yung sa kwento kasi nito, yung sa prodigal son na hiningi niya talaga sa kanyang tatay yung hati ng yaman niya. At winaldas niya ito, nagpakalayo-layo, winaldas niya yung pera sa masasarap na pagkain, o pambababae, kung ano pa man diyang layaw sa mundo. At nung naubos na yung kanyang kayamanan na talagang binigay sa kanya ng kanyang ama, naghirap siya. Naghirap po siya, di po ba? And then, halos wala na siya makain at kainin na niya yung pagkain ng baboy. And dahil dito, naisipan niya na, sabi niya, bakit hindi na lang ako bumalik sa aking ama at magpakatulong na lang ako sa kanya. At doon makakakain pa ako. Amen? Yun yung isipan niya. Pero anong ginawa sa kanya ng kanyang father nung umuwi siya? Di po ba naka-open arms yung talagang braso ng kanyang ama at niyakap siya? Pinagluto siya ng talagang matatabang, mga karne at kung ano man yan, dinamitan. Amen po ba? So, ganun po ang ating Ama. Ganun din dapat tayo na tayo yung maging katulad. Kung tayo may isang prodigal son, siguro sa panahon ngayon, kung may nakakarinig sa atin sa actual, or ikaw man yan, or tayo man yan, at ganun tayo, yung pakiramdam natin, we are a prodigal son. Ito na kailangan natin gawin ngayon. Sabi dito, we should repent. Are you ready to repent? Are you ready to confess your sins? Amen? And sabi niya, you should return. Bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus. And once you return, don't look back. Kasi yung iba nag-return, pero sabi nga ni Pastor, cha-cha. Diba? Bumabalik-balik, move forward, tapos backward. Or yung iba talaga tumatalikod. Amen? And sabi rito, we should remain. Manatili tayo sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. Amen? And ito po, the message of the prodigal son is a call to repent of our sins. Sabi po dito, return to our Heavenly Father and remain in a faithful, loving relationship with Him. So, sino po yung gustong mag-repent? Sino po yung gusto ditong mag-return and mag-remain sa ating Panginoong Diyos? Amen. Lahat po tayo. Amen. And sabi po dito, God's arms are always open to those who humbly come back to Him, and He desires that we continue walking closely with Him every day. Amen. So, dapat araw-araw, wag laktaw-laktaw. Kasi minsan tayo laktaw-laktaw kapag kailangan mo lang or kapag gusto mo lang. Pero pag hindi mo feel, hindi ko bet, ayoko.
hindi ka magko-continue. Amen. Pero dapat araw-araw tayong, yun nga po, araw-araw din tayo nagkakasala, araw-araw din tayo na may nagagawang hindi maganda. So, we should always repent. Amen. Pero wag natin, sabi nga, wag natin gamitin yung grace ng ating Panginoong Diyos para ulit-ulitin natin yung pagkakasala. Oo, God is gracious, pero syempre, ano naman, common sense naman sa atin yun. Uulitin mo, ay, andyan naman si Lord, mapagpatawad naman siya. Sige, okay lang, gawin ko ulit to. Pero hindi, mali po yung mindset na yun. Dapat kapag nagkamali ka, repent and make sure na wag mo nang uulitin pa. Kung nagawa mo man at hindi mo sinasadya, repent pa din. Amen? Repent, and we should return and remain to our God, to our humbly God. Amen? And I'm not sure po if yung iba is alam itong story ng ating isang missionary na si Bill Borden. Ako rin po kasi noong una hindi ko po ito alam, pero nakwento sa akin din to ni pastor. And then nung nabasa ko nga yung pinapa-share niya sa akin, naalala ko to, and then binalikan ko lang yung story niya. So si Bill Borden, sabi po niya kasi he is actually a young pastor. He is a missionary, and then he died in the age of 25, sabi po dito. Who gave up his possessions and prestige life for the sake of God's purpose. So talagang isinorender niya yung buhay niya, ginamit niya yung buhay niya, pinagbili niya yung mga, kung anong meron siya, yaman siya, at yung talagang prestige, or sabi nga na, kung ano yung para sa kanya na magandang, parang halimbawa pinag-aaral kasi siya, pero ginive up niya, or pagtatrabaho, ginive up niya yon para lang sa purpose ng ating Panginoong Diyos. Amen? So sabi niya rito, sabi niya, and prestige life for the sake of God's purpose is remembered for the words he reportedly wrote as a summary of life fully surrendered to Christ, sabi po niya. So, siya po yung young pastor, sabi ko nga po, and missionary whose life was tragically cut short, sabi niya. Kasi, nung nabasa ko yung life niya, nagkaroon siya ng ano ba yung sakit niya, sinabi niya rito? Nagkaroon siya ng spinal meningitis. So, he died in Cairo, Egypt. He died at the age of 25. Amen. So, hindi na siya nakapunta sa China, which is yung dapat next mission niya. Amen. So, ito po, pero namatay siya na may katuturan yung buhay niya. Amen. Hindi po nasayang yung buhay niya kahit napakabata pa po niya na namatay. Pero, make sure niya na yung buhay niya, magamit niya para sa ating Panginoong Diyos, sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Same thing po sa binenta po niya kung anong meron siyang ari-arian niya para maitulong po niya sa gawain ng ating Panginoong Diyos. And then, sabi nga po dito na, meron po siya ditong famous motto. And nung nakita ko po ito, sabi ko, ang ganda ng motto niya. Ito po yung sinasabi niya rito. Basahin po nating lahat. 1, 2, 3. Amen. Sabi niya, no reserves. Sabi niya, no retreats, no regrets. Ito po yung binanggit niya o sinabi po niya bago po siya namatay. Amen. And meron pong ibig sabihin po to Dito po sa no reserves, sabi po niya, hold nothing back from God. So dapat wala tayong hino-hold back pagdating sa ating Panginoong Diyos. Wala na tayong tinatago or wala na tayo dapat bitawan na natin, sabi nga. So no reserve. Amen? So wala na tayo dapat hino-hold back dito sa ating Panginoong Diyos na you need to offer Him your life, gifts, time, and resources. Sabi po niya rito. So wag mo nang i-hold pa. Kaya kapag sinabi ni Lord sa'yo or binulungan ka niya, surrender mo. Ito po yung testimony ko rin po na gusto ko pong i-share dati na grabe po na ito yung time na nung previous work ko po, may share ko lang po, kunti lang naman. Kasi natatouch talaga ako dito sa nangyari sa akin to. So, nung time na yon na I'm so stressed sa previous work ko talaga. Kasi doon ako nag-focus. Nababawasan na yung time ko kay Lord dati. Tapos, parang yung attention ko more on work. Na kahit na nandito sa loob ng church, nagme-mentoring, i-check ako ng email, na stress ako, ano bang gagawin ko rito? Sunday na Sunday, dapat yung work ko for Monday pa lang. Pero Sunday pa lang, chine-check ko na, andito tayo. Tapos nakakain na yung oras ko sa work. And then that time, talagang super toxic na yung mga ka-workmate, yung boss ko, gano'n. May mga taong gano'n pala, toxic, no? Tapos, ayun. So, nung time na yun, nag-pray talaga ako. And timing, that week, is yun yung ating 7 days fasting. And then, nung pag-pray ko na yun,
grabe yung talagang binigay ni Lord sa akin na anong tawag doon? Mayroon siyang 3 binigay sa akin na bagay na gagawin mo ba to para sa akin? Kapalit ng hinihingi ko. So, yung first, sabi niya, kaya mo bang mag-fast para sa akin? Sabi ko, yes Lord, kaya ko mag-fast para sa'yo. Kaya mo bang bitawan yung trabaho mo para sa akin? Sabi niya. Sabi ko, yes Lord, kaya kong bitawan yung trabaho ko para sa'yo. And yung third, mayroon siyang sinabi sa akin, kaya mo bang bitawan tong bagay na to? That time, nagalangan ako. Sobrang nagalangan ako. Sabi ko, Lord, mahirap bitawan tong bagay na to. Sabi ko, tulungan mo ako kasi hindi ko kaya na ako lang. And it takes some time for me to release that. But I am proud to myself na nagawa ko yung pangatlong hinihingi niya sa akin. So, ganun tayo sa sad rich man. Huwag tayong matakot, huwag tayong manghinayang na i-surrender or i-release yung mga hinihingi sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi once na ginawa natin yun, sinunod natin, there's always a great reward sa atin. Amen? And nung na-release ko lahat yon, finally, sabi ko kay Lord, Lord, thank you kasi tinulungan mo ko. Nagawa ko yung hinihingi mo sa aking matagal na. And nagawa ko na surrender ko sa Kanya lahat. So, I know na sa pag-surrender natin ng mga bagay-bagay, wealth man yan, fame man yan, kung ano man yan, work, business man yan, kung ito yung kaluguran ng ating Panginoong Diyos, gawin natin. Kasi alam natin that we have a reward. Not only here, sabi ko nga sa mundong ito na ipagkakalob niya, but the reward eternally sa langit. Amen? Walang sayang. At sabi nga, kagabi na naman, ito na naman, niremind na naman sa akin ni Lord, yung sa Jeremiah 29:11. Na niremind na naman niya na, sabi nga niya na na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Bibigyan niya tayo ng magandang buhay at plano sa ating buhay. Amen? Kasi yung salita niya, hindi yan kailanman mababago, hindi yan mababali. So kapag sinunod natin siya, naging tapat tayo sa Kanya, lahat ng hinihingi natin, may ibibigay niya dito sa mundo. At the same time, mas malaki yung ibibigay niya sa atin, which is the eternal life. Yung relationship natin sa Kanya kasi yung pinapalago natin eh. Amen? Wag lang natin palaguin kung anong meron tayo dito sa lupa. Yung relasyon natin, palaguin natin yung mga business natin, palaguin natin yung trabaho natin, pero palaguin natin mas lalo yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So yun po. And then yung last verse po natin dito, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Amen? Sige po. Pero bago po yan pala, sabi dito rin sa no retreat, hindi ko po pala naituloy. Sabi ito sa no retreats, do not turn back when following Christ becomes difficult. Huwag po nating hayaan na tumalikod tayo kahit nahihirapan na tayo. Sabi nga, marami tayong dinaranas na pagsubok, marami tayong dinaranas na kung ano man yan, trahedya, or minsan kung sabihin natin nahirapan ka na sa work, nahihirapan ka na sa pag-aaral mo kasi, algebra na naman, trigonometry, ganyan. Numbers na naman, ano ba yan? Huwag kang mahirapan. Dahil lang doon, nahihirapan ka. Tapos, magsuserve pa ako mamaya. Tutugtog pa ako. Ayoko na, Lord. Diba? Dapat wag ganon. Kahit mahirap man yan, may pinagdadaanan tayo, may mga, sabihin natin, financial man yan, business man yan, or work, or pag-aaral. Wag nating hayaang ito yung maging hadlang para tayo ay tumalikod sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kundi, lalo tayong magpatibay sa lahat ng pinagdaraanan natin. Amen? Sabi nga, kasi mayroon akong pinapakinggan na kanta lagi. Sabi nga na lahat ng mga pinagdaraanan natin dito, it's a blessing. Kasi dito tayo napagtitibay yung ating pananampalataya at relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kumapit ka lang sa Kanya at lumapit ka lang lagi sa Kanya. Amen? So sabi niya, do not turn back when following Christ becomes difficult. Stand firm in faith. Makarinig ka man ng mga pangkukutya ng kapwa mo, mga persecution, yan, dati yan. O yan, nagsisimba, o yan. Dati kayang lasenggera yan. Dati pumaparty yan. Yan, si Rina pumaparty yan yate. Yay, ganon. Dati, totoo po, lasenggera, umiinom.
ini-invest ko dati yung time ko dito sa mundo. Ini-invest ko yung sahod ko. Uy, sahuran na naman. Tara, shot tayo. Oh, ganun ako dati. Ini-invest ko dito sa mundo, sa mga material na bagay. Ini-invest ko sa maling tao. Uy, aray. But Lord, but God changes me, di ba? Nakatayo po ako sa inyo sa harapan niyo ngayon. Maniniwala po ba kayo na pinagdaanan ko yan dati? Amen? Kasi, yun po yung sinabi. Repent. Return. Remain. At iyon po yung ginagawa ko ngayon. And alam ko po, hindi lang po ako makakagawa nito, pero lahat po tayo. So kung may kanya-kanya po tayong pinagdaraanan ngayon, hindi po namin alam kung ano yan. Kaya din po ninyo. Kung kaya po namin, kaya po ninyo by the help of God. Amen? And iyon po yung sa pangatlo, no regrets, sabi niya. Live in wholeheartedly obedience so that at the end of your life, you can look back knowing you faithfully followed God's calling. Muli po tayong pumalakpak sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So live wholeheartedly. Buong puso, wag 1/2, wag 1/4, sabi niya. Wag 1/8 pero 1 whole. Buo. Amen? Buong puso po tayong mayroon pong pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sabi po niya dito. Kasi at the end of the day talaga, once we follow our God faithfully, we have a reward. Eternal reward from God. And this is the last verse po na gusto kong basahin natin. Matthew chapter 10 verse 39. Sabi po dito, whoever finds his life in this world will eventually lose it through death. And whoever loses his life in this world for my sake will find it, that is life with me for all eternity. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So, huwag po nating hayaan na mawalan po tayo ng buhay nang dahil lamang dito sa gawain or sa makamundong bagay. Pero mawalan man tayo ng buhay sa gawain natin para sa ating Panginoong Diyos, hindi po yan wasted, hindi po yan sayang. Amen. So, ituon po natin yung ating buhay, i-surrender po natin yung ating buhay, yung mga, mayroon po tayong possessions, kung ano man po yung power natin, ano yung fame natin, ano yung talent natin, yung oras natin, ibigay po natin yan sa paglingkod natin sa ating Panginoong Diyos, pagtulong sa ating kapwa. Huwag po tayong manghinayang, huwag tayong matakot na isurrender ang mga bagay na yan because God will always see us. Nakikita niya po ang bawat isa sa mga ginagawa natin. Nakikita niya yung desire ng mga puso natin. So kung ano po yung gagawin natin, dito po tayo ma-judge at the end of the day. So we should do what is right. We should live faithfully kay God. We should trust God. And we should, yun nga po, bigay natin yung buong buhay natin para sa ating Panginoong Diyos. Kasi sabi dito, clinging to a self-centered life ultimately leads to spiritual loss. But surrendering your life for Christ leads you through an eternal life. Jesus calls us to put Him above our own comfort, ambitions, and security, trusting that what we give up for His sake will be rewarded with something far greater that lasts forever. Hallelujah. Hallelujah. So, lahat po tayo, are we all willing to invest for eternity, for our God, and for our relationship with God? Amen. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay pumikit at tayong lahat ay manalangin para sa ating Panginoong Diyos. Hilingin po natin sa ating Panginoon na kung ikaw man, kapatid, ay nahihirapan pang isurrender ang iyong buhay, nahihirapan ka pang gawin kung anong inuutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, kapalit ng paglilingkod na sa ating Panginoon, now is the right time na humingi tayo sa Kanya ng guidance, humingi tayo sa Kanya ng kalakasan, ng courage na masunod natin siya. Kasi alam naman natin na, oo, kung ikay mayaman, kung ikay may possession, mahirap i-let go ito. Kung ikaw may minamahal at mali ito, hindi nakakalugod sa ating Panginoong Diyos, why not surrender if this will free you? If this will give you freedom, if this will give you the love na kailangan mo galing sa ating Panginoong Diyos. I-surrender mo kung anong meron ka sa Kanya. Surrender your life.
Surrender your possessions. Surrender your fame. Surrender your time. Surrender your talents to Him. And let this be used in God's glory. Gamitin mo kung anong meron ka sa nakakalugod para sa ating Panginoong Hesus. And sabi niya, follow me. So, mga kapatid, are we ready enough to follow our God? Are we ready enough to follow Jesus? Are you ready enough to have this relationship with Him? Let's all secure yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Let's secure yung ating buhay para sa ating Panginoong Diyos. Because this is not wasted. Once we surrender everything for our God, for His purpose, in helping others, using what we have, we will not lose nothing. Hindi tayo mawawalan. Hindi natin to kawalan. Because God will always provide what we need. Ang ating Panginoong Diyos ang magkakaloob ng mga pangangailangan natin sa lahat ng mga tinutulong natin sa ating kapwa. Ito'y babalik at babalik sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Dito sa mundong ibabaw, mas lalo na sa kalangitan ng ating Panginoong Diyos, that we will have an eternal life. So mga kapatid, ngayong oras na to, desire in your heart, ipagamit natin ang ating buhay sa Kanya. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng tunay na eternal life gamit ang ating buhay sa pagpapagamit ng ating sarili sa ating gawain ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Father God, for these words, Lord God. Thank you sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa tenga ng bawat isa, Panginoon, na nakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, we pray na ito, Panginoon, Lord God, ang mag-remind sa amin, Panginoon. This is the wake-up call, Father God, sa bawat isa dito sa actual at online, Panginoon. Na huwag kaming maging katulad ng tatlong mayaman, Lord God, na ito na wala, Panginoon, relasyon sa iyo. Na huwag kaming maging sad, rich man, Father God. Huwag kaming maging suffering man, Father God. Huwag kaming maging selfish man, Panginoon. Bagkus, Father God, maging contrary kami nito, Panginoon, Lord God, na maging, Lord God, maging masaya kami sa paglilingkod, sa Lord God, pagbigay, Lord God, ng kung anong meron kami. Lord God, na hindi kami magiging madamot kung meron kami na maitulong po namin, Panginoon, sa nangangailangan, Panginoon. Na Lord God, lahat ng sayo, Panginoon, dito sa mundong ito ay sayo, Father God, at wala kami, Panginoon, Lord God, pag maangangkin or wala kaming karapatan, Lord God, na angkinin ng mga ito dahil ito'y sayo. Lord God, na ito lamang, Panginoon, ay ipinapasa ninyo sa amin upang magamit namin sa iyong kabutihan, para sa iyong kalooban, Panginoon. At gamitin mo po kami, Panginoon, ang aming mga buhay na to, Father God, upang, Lord God, magawa po namin, Panginoon, ang iniwan mong trabaho para sa amin, Panginoon. And to lead, Lord God, the people, Father God, to your vision, O Lord God, na ipaalam, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, to proclaim your good news, Lord God, to the people, Father God. Na isla rin po, Lord God, ay lumalim, Panginoon, makilala ka, Father God, lumago, Panginoon, at mamunga, Panginoon. So, Lord, thank you. Thank you for this reminder on us, Father God, that these things on earth is temporary. And this will not be carried away in your house, Lord God. That we should always, Father God, remain faithful in you, in our relationship in you, Lord God. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for everyone, Lord God. Thank you, Lord God, for the life, Lord God, na iyong binigay sa amin. And gamitin mo po kami. Gamitin mo po ang aming mga buhay sa aming pamilya, sa aming kakilala, sa aming mga kapitbahay, in our community, in our city, O Lord God, to proclaim your word, Lord Jesus, and to help others. Use us for your glory, Lord God. Use us, Father God, our lives, Father. Kaya muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa oras na to, Father God. And Lord God, we receive your blessings, Lord God.
We receive your blessings, Lord God, na maitulong po namin ito sa mga nangangailangan, Lord God. Use us for your glory only, Father God. And set us apart only for you, Father God. And again, we love you, Lord God. We thank you so much sa umagang ito. Sa iyo lamang po lahat ang papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng parangal. At ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga po palakpakan po natin ng malakas na palakpak na papuri po sa ating Panginoon. Thank you po, Sister Rina. The wonderful message. Grabe ano. Parang tatlong bagay lang po yung atin pong tatandaan. Amen. Na hindi po natin dapat maranasan. Amen. Amen. Yung pong suffering, yung pong pagiging selfish. Amen po ba? Yung pong mga bagay na yun na ialis po natin yan sa atin pong mga buhay upang hindi po natin maranasan ang mga bagay na yan. So muli, marami pong salamat sa inyo to join our Sunday worship celebration. Ayan, tayo pa nga pong lahat ay tumayo, tayo po'y dadako sa atin pong pagbibigay. Amen. Isa po ito sa bagay na hindi po dapat natin kinakalimutan kasi ito po yung magbabalik po sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng ating Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita sa Malakay 3:10, amen po ba? Malinaw po sa atin na all things, lahat po ng atin pong ikapo ay idalin po natin sa storehouse ng atin pong Panginoon. So, marami pong salamat at sa inyo po sa online. Kayo po yung magsisend ng inyong tithes and offering dyan po sa bank account and GCash number po na nakalagay po sa ating TV screen. So, ayan po. Muli, marami pong salamat. Ayan. Excuse me, wait lang. Yung bata doon sa labas, tingnan nyo, nilalaro niya yung dog, baka kagatin siya. Sorry. Na-interrupt ako. Ayan. Sige po, check lang po natin yung mga bata. Thank you, Sister Eileen. Yan, tingnan po natin yung mga bata sa labas. Baka makagat po sila ng dog. Sige, ayan po. Muli tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Tayo po'y manalangin at ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Hindi lang po sa pagpapala, kung hindi sa salita ng Diyos na atin pong natanggap ngayong araw. Yan po. Sige po, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Lakas po natin, yung buhay po natin, yung hininga po natin, belongs to God po yan. Lahat po yan ay galing po sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tayo po'y manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Nyayahan ko po si Brother Jason na siya pong pray ng ating tithes and offering and sa closing prayer na rin po. Ayun, sige po. Tayo po ay muling manalangin sa ating Panginoon, sa ating ikapo at sa ating pagtatapos po ng ating gawain. Sige po, tayo po ay pumigit. Tayo po ay yumukat ay manalangin. Lord, maraming salamat muli, Father God, sa umagang ito na sa buhay na yung pinagkaloob, Lord, sa bawat isa na narito, Lord, na yung mga anak nagtipon, Lord, sa iyong tahanan, Father God, makapakinig, makapagpapuri sa inyo, Father God, Lord. Salamat, Father God, sa ininvest po naming mga efforts, Father God, Lord. Truly, Lord, na we will invest our time, our effort, our sacrifices, Father God, to your kingdom. We will invest, Father God, to our relationship to you, Father God, sa amin po mga buhay, Father God, Lord. Truly, Father God, wala pong mga sayang sa iyong mga pagpapagal, sa iyong mga sakripisyo, Father God, because, Lord, this is you. You're one for us, Father God. Ito po ang hangarin mo para sa akin, Father God. Lord, salamat po sa akin mga kapatid, Father God, na sa akin na likuran, sa aking harapan, sa aking mga kapatid po, Father God, sa online, Father God, na naka-tune in, Father God, Lord. Declare, Father God, na yung words, Father God, na kanilang napakinggan, Father God, itumino sa aking mga puso't isipan, Father God. Lord, salamat po sa aming kapatid na yung ginamit, Lord, na magbahagi na yung salita, Father God. Lord, truly, Father God, yung salita, totoo at buhay, na sinamahan mo siya, Father God, na magkaroon po kami ng panibagong revelation ngayong umaga, Father God. Lord, sa aming ikapo, Father God, truly, Father God, ito inaangat namin sa inyo, Father God, Lord, our resources, Father God, our investment, Father God, ito, Lord, hindi kawalan sa amin, Father God, itong ikapo na to, Father God, sa mga nakapagbigay, Father God, and Lord, kayo na po
magbabalik, Father God, ng siksik, liglig at umapo na pagpapala. You will open floodgates of heaven to us, Father God, Lord, anointing, blessing, and much abounding grace, Father God, Lord. Kami po ay uuwi, Father God, na may kapayapaan, pagmamahal po sa aming mga puso, Father God. Mag-iwa-hiwalay po kami, Father God. Uwi po kami, Father God, ng may joy sa aming mga buhay, Father God, Lord. And Lord, salamat po, Father God. Ingatan niyo po ang bawat isa, maging po ang aming buting pastor, Father God, na sa mission, na sa kanilang pamilya, Father God, sa Masbate. And Lord, Father God, you are in control of every situation, Father God. Lord, ikaw po ang manguna sa aming mga buhay, Father God. Lord, salamat po muli, Father God, sa umagang ito. Kayo lang po ang aming itataas. Kayo lang po ang aming dadakilain, Father God. Thank you, Father God. We honor you, we love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, sige po, malaya po natin kamayan ang ating mga katabi na yan po, maraming pong salamat sa inyo to join our Sunday worship celebration. God bless po sa inyong lahat. Good day po and shalom everyone. Yes, Lord, yes, yes, Lord.